Check, check, check. Alright, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kumusta po kayo, no? Nadidinig niyo po ba ako, no? So mamaya may no cooking show po tayo at around 9:30 PM, no? Pero sa ngayon po tutok po muna tayo dito sa atin pong playback program. Okay? So kumusta po ang signal ko? Okay, nadidinig niyo po ba ako ng malinaw, no? Checkin natin ano kung nadidinig din natin mamaya-maya itong ating magiging special guest. So marami po tayong mga pag-uusapan at this point, no? So yun nga, no? Ito na, talakayin natin yung atin pong mga topics, no? May ginanap po kasing kumbaga activity yung atin pong mga kababayan ano from the US. So this is important din ano kasi meron ho silang parang charity event, no? Yung mga kababayan natin from the US na dumalaw ho dito ngayon sa Pilipinas. Ito po yung tinatawag na Friends Life Matters USA Incorporated, no? In partnership with Fably. No, mamaya alamin natin tong Fably na to. Tapos meron silang ginanap na back to school program yesterday dito po sa may Project 6. Malapit lang po sa amin, kaya lang hindi ako nagising. Okay, so kilalanin po natin sila. No, pabatiin po muna natin si Boss Carl Ang. Boss Carl Ang, magandang gabi po sa inyo and kumusta po kayo ngayon, boss? Ay, so okay naman. So, ito, enjoying the weather. Oo nga, bad weather ngayon dito, boss, no? Manila. Tsaka mukhang hindi kayo sanay sa ganitong panahon ngayon yata. Saan ba kayo sa US, boss Carl? Sa New York. New York. Maulan din ho doon, ano? Nakakaranas din ho kayo ng pag-ulan doon sa lugar ninyo, no? Pero hindi naman siguro katulad itong nararamdaman natin na tropical climate tapos nag-uulan, di ba, Boss Carl? Opo. Okay, yung mga kababayan ho natin, ito kung gusto niyo ho ng siguro na sila ho yung mabisita ho yung inyong lugar, no? O maging next na destination ng kanila pong mga gift-giving activities. Parang I believe, boss, namimigay din ho kayo ng sapatos, ano? And since ngayon po is very timely dahil back to school na naman po yung mga chikiting natin. So mukhang ang inyo pong inaano boss is parang nagbigay kayo ng mga school supplies the other day. Tama ba ako doon, boss? Yes, so school supplies and basketball and rubber shoes. So okay. Pati food na rin. So okay. Pwede niyo po ba kami, boss, kwentuhan kung ano po itong activity na ito ng inyo pong grupo at dapat ginagawa niyo po ito dito sa Pilipinas po? Pwede niyo naman pong gawin siguro sa ibang lugar to. Ano, boss? so brief history lang. Yun, Fably kasi was founded by Mr. Ronnie Ocampo. So, isa siya sa mga pioneers ng sa basketball yan sa New York. So, ang ginagawa niya is nagpapaliga sila sa New York, especially sa Long Island, which is yung eastern part yan ng New York. And ang ginagawa nila is yung mga Filipino-Americans, so yung mga Pinoy na dyan na lumaki or Pinoy na lumipat sa USA, kating-kating na mag-basketball yan. Sila Coach Ronnie ang nagbigay ng daan para magkaroon ng mga liga, open gyms, para lahat naman tayo ay hindi natin ma-miss masyado ang basketball. So, pero marami naman naglalaro ng basketball sa Amerika, boss, Marami sa Amerika, pero yun, let's say 10 years ago, more than 10 years ago, marami na ring tao, pero kakaunti pa lang ang mga nag-organize ng mga basketball events, especially catered sa ating mga Pinoy. Opo. Pero paano kayo napunta sa charity works na katulad nito? So, yung partner ko, so going back, si Coach Ronnie, aside from helping Filipino-Americans,
laking Project 6 yan. Mhm. So, dito sa amin. Kapitbahay ko lang pala si Sir Ronnie, Okay. Yeah, so Project 6 and simula noon, na siya more on helping the community na siya. Pati nga yung mga anak niya sumunod sa yapak niya Si Sir Ronnie itong naka-pink na to. New York, kilala niya. Si Sir Ronnie itong naka-pink na to, boss. Ito si Mr. Ronnie, yung naka-pink na nakikita natin sa mga larawan. Tama po ba ako? Ayun, no? Siya yung naka-pink. Siya yung naka-pink dyan, si Coach. So, yung mahihain lang nga siya sa camera. Ang dami niyo palang pinamigay din na sapatos. Akala ko mga bag tsaka mga school supplies lang ito, boss. Hindi. Ano yan? At least twice a year yan sa Project 6. So, every June, July, and December, meron ulit yan. Mm-hmm. So, aside from Project 6, like what you said, naghahanap din kami ng mga ibang places or ibang schools, ibang barangay na pwedeng tulungan for some donations. So, family and sa Phenom Sportswear din, malaking tulong sa amin. Sila Jack Shua, sila and yung Friends Life Matter din, presidente nila si Alex Cayetano. Mm-hmm. So, marami kasing organizations sa United States, sa US, New York na naghahanap sila ng babagsakan ng tulong, outlet para mabigyan ng tulong dito sa Pilipinas. Pero Boss Carl, yung mga viewers ho natin ngayon, kunyari may area sila na gusto nyong tulungan, ano-anong klaseng tulong po yung pwede ninyong ibigay? Ito ho ba, katulad ditong nakita natin ngayon, school supplies, bags, bola, o anything na kailangan ng community, doon kayo nagse-center? At saan nyo po kinukuha yung mga ibinabagsak ko ninyo? Binibili nyo ba to? Mga hand-me-downs po ba to? Pre-love? Ano po? So, mga brand new actually yung mga shoes na yan. Ang ginagawa kasi namin sa New York is Fably is a non-profit organization na they can accept donations from big companies. So yung mga companies na gustong makatulong and for tax breaks, nagbibigay sila ng mga shoes. So itong shoes na to is from I think Extra Butter, kung familiar ka, sila yung mga sikat din sa mga shoes. Pagka mga bagong labas na Jordans, yan sila yung puntahan. Parang tindahan yun, boss? Tindahan ng mga parang reseller. Reseller. Okay. Hindi lang naman tayo nakatali dyan sa shoes. Last year, namigay kami ni Coach Ronnie ng mga bikes naman with the help of another organization in New Jersey. So, bikes sa mga school kasi bata, malayo ang school sa tirahan nila. So, yun. So, anything na needed by any organization or any community here in the Philippines, so mag-reach out lang and kung ano ang pwede namin maitulong, gagawa namin ang paraan yan. Okay. Boss, ito yung mga viewers ho natin ngayon, yung mga gusto hong tumulong, yung mga gusto ho ninyo mapaabutan ng tulong o gusto ho nilang madalaw ho ng inyong charity works po, pwede ho siguro silang mag-message sa atin ngayon. So ayan, sa comment section ng Playback, ng YouTube, tsaka ng Facebook, po pwede ho siguro kayo mag-comment dyan sa baba, tapos ibabato ko kay Sir Ronnie o kaya kay Sir Carl para ma-schedule to. At kailan po kaya yung po pwedeng next destination natin, boss? Kailan? Or kailan po kayo next? Kaya natin yan. I think ang next is, this December. Meron tayong school, I forgot the name, pero sila for the, mga children na autistic. So, yun naman ang next na natin, na pang-outreach. Kailan po ito? Tsaka saan, boss, yung outreach ninyo? I think it's going to be December this year, so for Christmas. Okay. We are going to donate. We are still in the process of finding out kung cash ba or something to help these special kids. So, to have naman, para ma-enjoy naman nilang Pasko. Pero nabanggit nyo kanina, boss, off the air na baka October sumibat na ulit kayo papuntang US. Hindi ko kaya tayo magkakaroon ng chance na magkaroon ng activity para dun sa mga
area na mga isasuggest ng mga viewers natin ngayon na pwede nyo madalaw before yung event ninyo sa December and then bago kayo lumipad ng US for October? Yes, open naman kami. So, usually, may process lang tayo na susundan dyan para maayos din yung proseso natin ng pagdodonate. Kasi marami rin tayong mga tao sa US na nagdodonate. Gusto lang nila makita na mapunta sa tamang lugar or tamang grupo yung pera na dinodonate nila. Correct. Tsaka dapat diretso, tsaka dapat yung inyong tulong na ibibigay diretso sa mga tao to, no? Kasi baka boss ang mangyari dito, mapunta sa ukay-ukay ho yung mga idodonate ninyo, nakakaawa naman ho yung mga, di ba? Yung mga dapat to tumanggap po nitong mga tulong natin. Di ba, boss? Anyway, si The Noise, nagtatanong siya kung kanina pa ba tayo live. Yes, kanina pa tayo. Rayaj, kanina pa kami. Okay, yung mga viewers ho natin, padami na ng padami, Boss Carl. So, ano ho ba yung magiging requirements natin for an area to be picked, no, para maging next po na beneficiary ng atin pong outreach and yun pong shoe giving and gift giving natin? So, first is dapat mag-reach out sila sa, let's say, sa school principal. If it's a community, through the barangay captains or kagawad, someone who has the authority to speak on their behalf or do any transactions on their behalf and receive donations. So, yun ang isa sa mga requirements namin. And then, just a brief description on what you need and why you need it, who's gonna benefit from it. And then, our team naman will reach out to you. So hopefully, if not, the good thing naman dito, Snow, hindi lang naman tayo nakatali sa Pabli or Friends Life Matters, although silang partner natin ngayon with Phenom. We can also branch out to other organizations in the US na also looking for places to donate. So kumbaga, parang ang balak ninyo, boss. Parang ang balak niyo, boss, yung mga nasa US based na mga individual or companies na willing to help Filipinos, okay sa inyo na makipagtulungan sa kanila. So kayo mismo yung magiging outlet nila wherein you can deliver to the needy yung mga. Marami kasi chance daw na naghahanap lang ng legit na outlet na trusted. So nagtatanong-tanong yan. So kung may offer tayo and masuggest mapagkakatiwalaan, doon sila magdo-donate. Kaya nga. Yung mga viewers ho natin ngayon, baka may mga gusto ko kayong lugar na puntahan natin. Ito pong Friends Life Matters USA, no, Incorporated. Grupo ho ito ng mga sportsmen, mga naglalaro din ho ng basketball, na gusto rin nung tumulong sa atin po mga kababayan. Feel free to comment yung areas niyo, and then siguro we will get in touch with you through playback or maybe YouTube and email, at Facebook. Tapos we'll take it from there, hopefully mapili. Maganda dyan, so kung dadaan sila sa inyo, mas at least ma-filter natin and mas magandang partnership ang magagawa natin. Kaya lahat naman tayo is willing tumulong sa mga tao. Oo nga po. Ito legit tumutulong to, yung katulad doon nila Rendo. Naku, wag ko kayo nagpapapaniwala doon. Tulong-tulong ho yun, pero poverty porn ho yung ginagawa nun. Kayo, boss, hindi ninyo inaanunsyo, Nagkataon lang na kaibigan natin, ito po nga si Boss Jax. Kaya siguro nagkaroon tayo ng chance na to talk about it now live, pero but then again, kahapon pa to, pero hindi ho kayo nag-post ng video or whatsoever, in public, dahil nga as much as possible, gusto nyo sana na lihim ito. Pero yun nga lang, dahil nga po para mas maging effective yung atin pong pagtulong, makahanap at identify tayo ng mga areas na dapat yung susunod na puntahan at makahanap din ng mga tutulong pa sa atin na makatulong. Kaya kayo humaharap sa amin ngayon. Ano po, Boss Carl? Yes. Totoo yan. And shout out din kay sa business partner ko dyan, kay Jax Chua. Dahil malaki rin ang tinutulong yan sa US as well as mga dito sa Pilipinas na mga athletes. So anything through sports yan. So kung makatulong tayo sa mga bata para kahiligan pa nila lalo ang sports,
Oo. Diyan tayo tutulong. Si Jax ito yung dati sa Basilan no, boss, nakapahinga lang sila at mukhang ba-bounce back yata sa basketball to si Jax, no? I heard may kukunin siyang isang collegiate team. Tama ba ako, boss? O nabanggit niya ba sa ito? Tapos parang kukuha pa siya ng isang volleyball team, no? Lalo pat mukhang apaw ata ang blessings ngayon itong si Jackson Chua, no, boss? Ano tayo dyan? Abangan natin. Pero ito lang masasabi natin, mukhang malaki ang susunod na mga mangyayari dito. So, abangan na lang natin. Ayaw natin mag-spoil. Oo nga. Pero boss, ibalikan ko lang yung ginanap na event last Sunday, no? Naging bahagi po ba kayo nito? At ilang estudyante, ilang mga kababayan po natin yung natulungan ninyo at ano-ano po yung mga pinamigay ninyo, Boss Carl? Yes, nandyan kami noon Sunday and with the help of the barangay captain there and some relatives and parents, there were at least 100 kids there na nabigyan natin ng ng bagong bag, school supplies. Nabigyan din ng mga rubber shoes and basketballs as well as some pabaon and food. So something to use for sa school nila or somewhere para ma-enjoy naman and magamit nila yan sa school nila and sa everyday activity nila. So ito around 100 or at least 100 kids. Boss, magkano Project 6 lang siya. May idea ka ba, boss, magkano isang bata natanggap, no? Approximately, magkano yung worth ng tulong ninyo, boss, na school supplies and then mga sapatos and bag? Ito, ang gaganda. Boss, itong bag na to galing pa Amerika to, boss? O DV? Yung Jan Sport pa, Jan Sport pa yung bag siya. So donation, yun mga shoes galing sa US siya. So sabihin na lang natin na since brand new pala siya and ayaw natin mag-donate ng mga used lalo sa mga bata as much as possible. Let them have fun with having the experience of having brand new shoes and with the donations. So sabihin na lang natin mga nasa more than 100 USD per 4,000 ang bawat isa. Kid. May pagkain ba, boss? Yung pack lunch ninyo mukhang mamahalin to Parang Yoshinoya pa yata ito, So, ay pack lunch, meron pa nga diyang pabaon ng for everyday use. Bahala na sila dyan. Hindi na lang namin pinicturan. Anong everyday use yun, boss? Ano yun? Pang-load siguro nila yan. Load. Binigyan nyo ng pera. Nagbigay din kayo ng pera. Pero ito, boss, galing Amerika ba to? Jan Sport pa yung bag na pinamigay ninyo no? I'm not sure, maybe Jan Sport nga mo, ang Jan Sport. Jan Sport. Ito, so, nakaitim na to. Nga pala. Boss, yung pogi na to. Yan yun. Ito yung. Sino yung pogi na to? Yung nakaitim, boss. Sino yung nakaitim na pogi na yan, boss? Ang pogi Boss Carl. Papakilala ko sa iyo yan. Pero, ayan so may pagkain pa, tapos sapatos. Ilan yung nabigyan ng sapatos, boss? Ilan yung nabigyan ng sapatos? I think 60, more than 60 pairs. Wow, 60 pairs yung pinamigay ninyo kahapon. Wow. Oo, kasi alam ko 2 to 3 balikbayan boxes ang dala namin yan. So itong sapatos na to, boss, branded ba to o yung isang brand na binanggit mo kanina? To be fair naman, branded naman. Ito yung siguro sasabihin yung brand kasi pa iba-iba iba-iba nga, may Nike, may Adidas, may Converse pa no? Kaya ako na nagbanggit sa boss, masyado ka mahiyain Teka, nahanap ko yung picture ng mga sapatos na wala Teka lang So, ito boss, so ngayon boss, ano to, dala nyo galing US o ano to? Yes, galing sa US. Wow. Okay. Imported pala. Tapos, boss, ito, ano nyo na to? May Reebok pa pala, boss, May Reebok, may ang dami nito, boss. Oo nga, nasa 60 pairs to. Papasalamat din pala kami sa, family ni Coach Ronnie Ocampo. Sila ang mga nagluto ng Yoshinoya dyan. Saka, nagplano, nag-impake. Tapos may bola. Gifts. May bola pa, boss. Galing abroad pa to, Buti, hindi ko kayo nabigatan sa nito, sa courier nito, di ba? O pinabarko nyo?
Ano yan, yung iba di na nagdala ng bagahe, yan na lang din nila para sa mga bata. Oo. Okay, boss, dito may dalawang nagko-comment dito. May mga ilang na nagko-comment dito na sabi nila, sabi ni Ryan, sa Northgate daw, San Jose del Monte, Bulacan, meron sports program sa mga bata. Maganda rin yung ganito, boss, no, boss Carl, na may mga sports program na. So makikita mo may legitimate meron ng blueprint, 'di ba? To help, no, and inspire yung mga athletes natin, yung mga bata natin to support sports, 'di ba? And eto Northgate San Jose del Monte, merong sports program. Ayan, tapos sabi ni Kronos, dito sa amin San Jose das Marinas. O dalawang San Jose to, isang San Jose del Monte at isang San Jose das Marinas sa Cavite. Ang na maabutan ng tulong si Kronos, mamaya kukunin ko sa iyo tsaka Raya, tsaka yung area niya nito, tapos pwede natin ibato kay boss ko para madali. Okay. I-coordinate natin yan. So, boss, naglalaro din kayo ng basketball? Ito pa, sabi ni Ostino, sana po sa Malagasang 2F Imus City, Cavite. Di ba, boss Carl? Mukhang dumadami na yung mga nanghihingi ng tulong dito sa inyo. Ano to? Pwede na nating i-evaluate ito, ano? Pwede na. So, reach out lang, then once na natanggap namin, mag-reach out naman kami sa kanila. Hindi namin sila iwan sa ere. Oo nga. Okay. Salamat po sa inyo, boss. Baka may nakalimutan nung ako itanong. Meron ho kayong gusto pang i-share sa atin pong mga viewers? Bigyan ko kayo ng time, Sir Carl. And ano ho yung po pwede nilang kontakin na email o kung ano man ho yan, number na po pwede ho silang mag-inquire para ho dun sa probability na mapunta ho sa area nila yung inyo pong grupo? So, for now, pwede silang sa Facebook under Fably, F-A-B-L-L-I, Fably. And through Phenom Sportswear din. So, pwede sila both Phenom Sportswear Inc., Phenom Sportswear International. Mag-message lang sila doon. And I think yung Friends Life Matter, meron din silang USA group. So, mostly Facebook group. Ang email naman is for Fably is Fably, F-A-B-L-L-I, Ron. For Ronnie, so fablyron@gmail.com. Saka ito, boss, mukhang ayun yung number, no? Nakalagay dun sa nila, no? Sa inyo pong sa inyo pong wala pala. Akala ko may number na nakalagay dito, boss, sa natin. Wala, baka ibang number yun. Oo nga. Pero boss, matindi ho kayo, kasi may napansin ho ako, boss, na bukod ho doon sa mga bata, no, may mga tinutulungan din kayo mga magaganda, boss, parang magaling kayong may mga naligaw na mga magaganda rito. Ano ba to? Pinagka-college ba ni Jackson? Mga parents. Parents po ata yan. Parang pinagka-college ni Jackson Chua to eh. Ayan, boss, yung tatlo, napansin ko agad yan kanina eh. No? Parang sabi ko, mga estudyante siguro. Check natin yung ID ng tatlo. Buti nagtakip ng mukha. Kundi hindi ko maipapakita yung mukha nila. Scroll ko, boss, yung mga picture, May close-up pa yan eh. Matindi talaga to si Jackson Chua. Ayan, boss, pinakain nyo pa. Di ba, boss? Pero anyway, enjoy pa sila, no? Sabi ni Kuya, sir, sana raw makarating kayo sa Bicol at sa Albay. Okay. Sabi ni Haha. Sa Bicol, sa Daet, nandiyan si Coach Ronnie Ocampo ngayon. Sa Daet. Mahirap din sa lugar na yun, boss, no? Talagang isolated na dagat yung lugar na yun eh. So, madalas din tayo dyan sa Daet, sa cycling, no? So, ayan. Anyway, boss, maraming salamat po. Sir Carl, baka may gusto ka pong i-share, no? Invitation, whatsoever, go ahead, boss. So, first of all, thank you so sa opportunity na to. Ulitin ko lang, papasalamat kami sa mga sponsors, Friend Life Matters, Fably, si Husay nandyan din si Phenom. I know, nagbigay pa yun si Mr. Ricky Alovera, mga kaibigan natin dyan sa US, Ascend Beyond Borders, dito sa Manila. And to other people na nagtumulong to make this charity event happen. Boss, sino yung sino yung Maricel Empainado, boss, in memory of yung itong event ninyo? Sino yun? Maricel Empainado. Yung Maricel Empainado, sino yun, boss? Parang tinributan nyo nitong activity ninyo last Sunday. Opo, siya po yun contact. And yung nag-start ng lahat na to with Ronnie. So, always,
without them, wala to. So usually nilalagay yan para to remember and for gratitude for whatever they started and whatever we're continuing here. Lagi ho pala siya nakalagay sa pangalan. Anyway, Sir Carl, maraming salamat po sa inyo. Pakisabi na rin kay Boss Jackson Chua, kay Mr. Ronnie Ocampo at sa mga kasama natin sa Fably at saka sa Friends Life Matters USA, no, Incorporated. No, and hopefully mas marami pa ho kayong matulungan, boss, and siguro sa pamagitan din ng programa natin we can get additional people who would be extending a hand, no, sa inyo pong advocacy na to, no, and sana marami pa rin tayong mapuntahang mga areas, boss. Salamat po, Boss Carl. Thank you, so, and thank you for this opportunity ulit. So okay. So, Boss Carl, tawag ulit ako mamaya. Magla-live lang ako. Tapusin lang natin tong live natin. Thank you so much, Sir Carl. Love you, boss. Thank you, boss. Thank you. Bye. Thank you very much. Babalik po ako with our topics. Marami tayong pag-uusapan. Saglit lang. Okay, so may nadinig ba kayong audio kanina ni Dwight Howard kasi nagloloko na naman yung system ko no. May nadinig ba kayong audio ni Dwight Howard, no? Walang audio, no? So magre-restart lang ako. Sige, magsasalita ako habang i-restart ko yung system ko. Total madidinig niyo naman po ako, no? So i-restart ko lang yung system. Okay, pasensya na kayo at hindi niyo ho ako nakikita ngayon, okay? So, ito, US, tingnan natin ito. Ayan, yan muna gagamitin ko, no? So, i-restart ko lang po yung system ko. Pero, once nag-restart to, hopefully, no, maayos-ayos na ho yung video natin. Okay, so nakikita nyo pa ho tuloy yung kalawakan ng kwarto ko, no? So, makalat, no? Pero, at least, no, try ho natin. Tamo, nagloko naman ho ngayon. No, yung system naman ho ngayon ng wala, no? Teka lang ha, I'll just pause for a short break. Tapos ang gagawin ho natin dito is tayo po ay agad, no, na lalakad doon po sa ating programa at magkukwentuhan po tayo. No, so ito, snow bombs ko ditong ayan. Yun, nadidinig niyo yun? Malinaw ba sa inyo yun? Ha? Okay, so ayusin ko lang itong natin, program. Pero may nadinig na ako no? Mukhang okay na siya, no? Abnormal lang ho kasi itong system natin, no? Minsan no, madalas, no? Hindi ho siya minsan, madalas ho nagloloko ang animal. Okay? So hindi ko alam kung bakit kailangan na ganitong pahirapan pa ako at i-stress, no? Hindi naman na dapat tayo na i-stress dito, di ba? Okay, so saglit lang. Ito na, puntahan ko kayo. Ito na. Teka lang ha. Nagloloko siya ha. Sumasabog ba sa inyo? Teka lang ha, ayusin ko lang siya, yung system natin, and then, mag-aano muna ako, mag-standby mode lang ako. Wait lang ha. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan. Boss Guapo Cars. We offer high quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo. Pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan. May CMAP o Replevin records ka? Okay lang yan, sagot kita. Tawag na sa mga numero na nasa inyong screen. And follow our Facebook page, Boss Guapo Cars. Para mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Okay, so ayan, wala akong video. Nakita nyo? Ayan yung nagiging problema ngayon no? Teka lang ha, ilipat ko muna yung mukha ko dito sa system, no? Tapos try nating, ito yung no? Yung kinaiinisan ko sa nangyayari dito sa, natin no? Sa, OBS, no?
Teka, alisin ko muna. Ilagay ko muna dyan sa mukha ko. Tsagain nyo muna. Tsagain nyo muna yan. Tapos may mga nagtatanong dito, ano raw ang masasabi ko? Ayan, okay na. Sa away, nito pong si Homer Sison at ito pong si Jeffrey Carriazo. Nagsagutan na, hindi ko alam kung sumagot na si Homer, no? Kasi ako, si Homer ho kasi, hindi ho siya katulad ko, katulad namin ni Boss Dodo, na nakikipagtalo, no, sa online. Kaya nga lang ho, ang advice namin kay Homer is sumagot ka na. 'Di ba? Kasi binababoy kasi baliktad na ho ngayon nung panahon ho ng mga old media, no? Pwede ho kayong wag sumagot, 'di ba? Pwede ho kayong wag sumagot, no? Okay lang ho 'yon, 'di ba? Pero ngayon ho kasi hindi na ho maganda yung ito nasa kabilang linya na. Ito si Boss Homer Sison. Boss Homer, naka-live ako ngayon. Yes. Yan, siguro hindi kita on air, no? Para hindi na tayo Yes. alam ko naman na Thank you, boss. Alam ko naman na kagigising mo lang, boss, no? Tsaka may ginagawa. Tsaka alam ko naman na ayaw mong pinapakita yung kapugian mo, 'di ba, boss? pero tanungin lang kita, ano itong tila umiinit na sumagot ka na ba kay Jeffrey Carriazo? Kasi 'di ba nag-post ka na posibleng may maganap na trade, no? Although ako sinabi ko na rin 'yan, no? Pinost ko na rin 'yan a few days ago, no, na posibleng ang may trade na mangyari involving San Miguel and Blackwater, no, for itong si Cedric Barefield, no? Kasi ako mabigat yung mga sources na nakakausap ko at kinonfirm nila, no, actually sa kanila nga ho galing na mukhang nagkasundo na raw daw, no, itong dalawang koponan, 'di ba? So ang maganda lang on your end is parang may nakausap ka na talaga na mula doon sa kampo nitong si Cedric Barefield, 'di ba? So yes. Ikaw ang tatanungin ko ngayon, Boss Homer, ano ang ano ba ang pinagmulan nito? Anong pinagugatan nito? Ano sinagot mo kay Jeffrey Carriazo na sinabi dun sa story mo na absolute bullshit? Because I don't want to insult him na, basically telling him in a nice way na you don't know what I know. Okay. Kasi and I also explained to Coach Jeff naman with all the respect that I can muster na yung Blackwater is an organization that has a history na yung coach, they don't tell the coach what player movements they do. Remember in 2021, yung ang na-fire out si Nash Racela, kawawang-kawawa, he only found out in the news. Di ba? Correct. The management did not have the decency, the courtesy to tell him na, oy, palitan ka na namin. He had to find it out in the news. And then, nakausap ko rin. I was just in Las Vegas for the Summer League. Nakausap ko another former Blackwater coach, si Ariel Bangardia. And I asked him na, when Blackwater makes trades and do they tell the coaches? And he said, not necessarily. Correct. Yung sa amin, kung may proposal na, then we get a recommendatory say. Wala silang say. Recommendation lang, and more often than not, hindi sinusunod. Sana boss, teka muna, ano yung naging sagot mo? Kasi hindi ko na nasundan, sobrang naging busy na ako eh. Ano yung naging sagot mo dito kay Jeffrey Carriazo nung sinabi niya na that's absolute bullshit, yung statement mo na posibleng ma-trade nga itong si Cedric Barefield? Sinagot ko siya na my sources are unimpeachable. And I am talking to people. Yeah, sinabi ko sa kanya, I'm talking to people who don't necessarily tell you kung anong mga pinagawan nila. Correct. And I also rebutted na, like for instance, did management tell you na i-trade nila si Nambata? Correct. Because no coach in his right mind would allow one of the better point guards in the PBA, palitan lang ng pieces like, no disrespect to Kib Montalvo, but he's not better than Nambata, di ba? Correct. Alam naman natin yan. So, yun ang and then not only that, ang akin lang din too is this, you can't tell a person to do his job, how to do his job, when that person probably does his job better than you do yours. Di ba? So, tayo never once did I criticize Jeff Carriazo's coaching. Never will I attempt to do so. In fact, kung maalala natin, I even featured him with his family. Yung nawala na siya sa Alaska when it was disbanded and he was looking for the next landing spot. So I even featured him. That's kasi human nature yun, Boss Idol, di ba? The people only tend to remember the bad or the perceived bad, and they forget the good. How many times I have written so nicely. Tapos tinanong pa niya ako, boss,
what has Blackwater done to me daw that I always criticize? I said, hindi naman ako nag-criticize sa Blackwater. I'm just telling the truth. We have seen naman you're trading your players left and right, your best assets, you're trading them, and I'm just calling it out. Those decisions are not mine. Diba? Classic ito, Idol, shooting the messenger when you don't like the message. Yun ang problem. Kaya gusto ko, here, let me give you an example. Sinabi ko rin sa column ko. There are coaches who don't like me. And obviously, of course, I would not like myself, siguro, if I criticize your team, di ba? Pero in fairness, Chot Reyes, many times I've hit on him, pero sumasagot pa rin sa mga tawag ko. And then if I call him to say, hey coach, may narinig ako, what's the side of TNT here? Then he tells me. So the problem with other coaches, in this case with Coach Jeff, is that when we try to reach out and get their sides, ayaw nilang magpa-interview. And then para sa akin, de facto, you lose the privilege to complain after. Kasi binigyan ka na ng platform eh. Correct. And then after the fact, and then you just go there to do a very lazy, inconvenience excuse, just saying absolute BS. And which is, ako nga, when he threw me private messages sa King Viber, tawa nga ako and I showed it to my son. I said, look at this. And I said, hey, we'll let him rant. Di lang tayo, because sometimes friends are friends and, you just let them rant kung na-disappoint sila, di ba? Kaya nga. But then when nang pumunta siya sa Facebook in a very public sphere and then call us out as saying na, BS tong story na to, not only did he offend my reporting, but he also assailed the editorial rectitude of Spin.ph. Kasi naman tayo, di ba, may mga guardrails naman tayo and Dodo is the best in the business. It was Dodo as the editor-in-chief. So, kaya sumagot ako. Other than that, I had let it slide. Wala na, sagot na. I let him rant on my Viber account, which is fine. I offered him na, hey, can I quote this? Because I can write a separate column to say you refute this. Ayaw niya. I said, I don't give you permission to quote me. No need to reply. Capital pa ang NO. And those were private conversations which I honored and with the privacy that he requested. Pero nang pumunta siya sa Facebook, ibang usapan na yun. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, no? Ang dami yung mga PBA officials ang talagang balat sibuyas. Yung mabilis silang mapikon. They're trying to protect yung kanilang turf, no? While at the same time, nire-risk nila yung kanilang credibility kasi at the end of the day, nangyayari naman yung sinasabi namin. Kasi ako si Homer at yung iba pa natin mga tao sa Spin, marami kami mga sources sa loob ng mga PBA teams. At kadalasan, most of the time, mga team owners at yung mga tao na nasa higher part of the food chain than the coaches, than the governors, ang amin pong nakakausap. So for example, bigyan ko kayo ng isang matinding halimbawa. Ewan ko kung natatandaan ninyo. When I said, ibebenta ang Alaska, abot ang galit sa akin ni Dickie Bachman. Abot ang pag-refute niya dun sa story ko na ibebenta ang Alaska. What happened? After 1 year, naibenta po ang Alaska. Ito, inabsorb siya ng Converge. And after 3 months, nag-post ako na pwedeng matanggal itong si Dickie Bachman, which eventually nangyari. Di ba ngayon, galit na naman sa akin si Dickie Bachman kasi sinabi ko na after the Olympics, Paris Olympics, papalitan, ito pong si Dickie Bachman as PSC. Nagalit na naman siya. 'Di ba? Ang tanong ho kasi doon is dapat inuunawa ninyo yung istorya, take it with a grain of salt, tapos galingan ho ninyo sa mga trabaho ninyo para hindi ho kayo napuputukan. 'Di ba, boss? Dahil eventually, sa tindi ng mga sources namin, kayo ho ang napapahiya. Meron nga ho akong kilala, governor na ng team ang lakas-lakas na ho sa may-ari pagka nangyari ho yung trade, nananahimik 'di ba? Correct. May iba ho kasi gusto nilang proteksyonan yung kanilang sarili kasi nga po nagagalit yung mga team owners nila kung bakit nakakarating sa tarantadong Snow Badwa, sa kupal na Homer Saison yung mga impormasyon na dapat kani-kanila lang. Sila rin ho madadaldal Tandaan ninyo sa kumpanya na yun, nag-aaway-aaway din yung mga boss kaya ngayon pag nag-aaway-aaway sila, gamitin natin si Snow Badwa, gamitin natin si Homer Saison para mabuking yung galaw nitong isa na to. 'Di ba? Yes. They push their agenda. And then when there's, like sa akin naman is, it's fair game. As long as, hindi naman tayo nag-allow to be used. But what I'm saying is, correct, somebody pushes an agenda to us. We always reach out to the other side. Itong nagrinig namin,
So anong say nyo? Then if you forfeit that right, then you know, you look stupid kung after the fact na kayo magreklamo. Pero ito boss, tanungin kita ngayon. Tanungin kita. Yes. Itong Cedric Bearfield na inilabas mo, inilabas ko rin to, no? Although ang sabi ng sources ko, baka next year pa to mangyari. Kasi knowing Blackwater, tago muna namin. 'Di ba? Ganun sila eh. Yes. 'Di ba? Amin muna tong player. 'Di ba? Tsaka namin ibibig, like for example, ng Bata, katatapos lang. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo after one conference, tsaka nila bibitawan, which nangyari nga, 'di ba, boss? Yeah. Ito bang kay Bearfield i-execute ba ito ngayon? I-execute ba ito ngayon o maghihintay pa tayo ng isa, dalawang conference? I think maghihintay pa tayo ng isa, but if they can do it, why not? They will. Alam mo naman, kailangan ng point guard ng San Miguel, di ba? As I mentioned in my column, you know, they have very good point guards, like Chris Ross, pero he's 39. And then, you know, you have Jericho Cruz and Simon Enciso are both 33. So, medyo tumatanda ng mga point guard nila. And then, San Miguel is a team that wants to win now. Hindi nagre-rebuild ang mga mayaman na team. They just retool. Maski mismo ang kampo. Ang kampo mismo ni Cedric Bearfield, nagsabi sa akin na, kasi daw, you know, he said, hey, the expectation is eventually hindi magtatagal to. So, ang si Bearfield sa Blackwater. So, exactly how much that time frame is, pero maski naman sa column ko, I didn't say he was gonna be traded tomorrow. Right away. I said he was gonna, yun eh, kasi tapos galit agad sila. Like I said, you are given the platform, you're given the chance to air your side of the story, ayaw nyo, and pag after that, magagalit kayo. Pero ito yan, boss, ito ako dyan, boss, itong Bearfield na to, yung pwedeng ma-consummate ito, maaaring nagmamadali balita, parang bagyo. Alam mo kung bakit? May sense of urgency yung San Miguel ngayon to win. Alam mo kung, galing sila sa talo, sa final, sa Meralco. Ngayon, yung Meralco, hindi pa gumagalaw. Pero may mga balita tayo na they're trying to lure itong Rain or Shine to trade with them para makuha nila si Kaylan Chongson. So once ma-execute yan, kasi sa ngayon, boss, tumalikod na yung NLEX sa usapan ng Rain or Shine regarding Kaylan Chongson eh. Diba? Ngayon, bukas, magiging critical. Anong araw ba ngayon, boss? Martes? Yes. Hindi, bukas, Lunes pa lang. Monday night. Monday pa lang ngayon. So bukas po, mag-meet ang Rain or Shine management at ito pong si Kaylan Chongson, and from there, dun pa lang ho natin malalaman kung pipirma ba o hindi ito pong si Kaylan Chongson. Otherwise, baka ang maging destination nito will be the Meralco Bolts. Pero knowing Rain or Shine, no, ayon sa ating mga kuliglig, if ever hindi sila magkasundo ng Meralco for Kaylan Chongson, po pwedeng tumakbo ng Converge to o po pwedeng tumakbo ng Phoenix. Basta't hindi San Miguel at MVP Group. Yes. 'Di ba? Kasi ngayon boss, actually basta't hindi San Miguel. Kasi yung MVP Group, siguro ginagano na ni Coach Yenggao kasi knowing Coach Yenggao, may bad blood din siya dun sa MVP Group, galing siya dun eh. 'Di ba? Pero ang maganda kasi dito for the MVP Group, nakakausap nila sila Kaloy at yung ibang mga coaches at yung management nitong Rain or Shine. 'Di ba? But then again, ang intindi ko dito is mapunta na sa lahat 'yan, wag lang sa SMC kasi alam mo kung bakit. Alam nila na kukunin ng Ginebra 'yan, nag-pass up sila eh. Kinuha nila si RJ Abarientos eh. 'Di ba? Tapos nag-pass up ulit yung Northport. 'Di ba? So hindi so nakarating sa kanila. So kumbaga, hindi niyo kinuha, amin to. Ngayon, siyempre ang naiisip ni Yenggao diyan, hindi nila kinuha sa number 3. Siyempre may sariling mundo yung Phoenix, kinuha si Balungay, which is the right thing to do, 'di ba? Tapos number 5. Hindi kinuha ng hindi kinuha ng Northport, nag-Dave Ildefonso sila. Number 6 yung Meralco, yung NLEX Jonel Policarpio. Tama lang 'yun kasi target din ng Rain or Shine yung Jonel Policarpio. Ay nakuha nila sa number 8 kasi yung number 7 si Felix Lemeti, 'di ba? Siniguro na nila. O number 8. Yes. Baka mamaya hindi nila kinuha sa 3 at saka sa 5, baka talaga may plano na sila kinausap. Ay gigipitin ni Yenggao 'yan. 'Di ba? Yes. Tingin mo ganun yung sitwasyon nun? Yes. Tapos the urgency of San Miguel, to add to your point, Idol, is, you know, ang Ginebra gumaling eh. Oo, tama. Diba? So then, if you stay still, mahirapan ka because you have Meralco, Ginebra. I mean, look at Magnolia also. Diba? So kaya may urgency. So posible na i-move itong si Bearfield. And ako din, I was surprised because from what I was told, si Tim Cone mismo ang tumawag kay Chongson and saying, enter the draft, kukunin ka namin. And that's why I was surprised when they picked RJ Abarientos instead. So the rationale, the logic here is, kung gustong-gusto mo si Chongson,
tapos kinuha mo si Abarrientos, maybe there are plans behind the scenes. Correct. Makuha mo rin si Tiongson, di ba? Correct. Tama. So yeah, because why would you abandon the plan na ito gusto ko si Tiongson. Tapos ngayon kukunin mo si RJ. Kung wala kang plan B kay Tiongson, then that doesn't sound like the Tim Cone I know. Correct. Very good at yung player movement. And in fairness to Tim Cone too, we have not, I have criticized him many times, and obviously criticizing me with facts and all that. Pero ni minsan hindi yan nagsabing BS yung ginawa mo, like what Carriazo did. Correct. Same thing with Magnolia coach Chito Victorio. They understand that media job yan eh. Ang maganda rito kay Coach Tim Cone, Brad, kahit may isulat ka negative sa kanya, palipas ka ng 3 araw, 1 linggo, 2 linggo, text mo siya, re-reply ulit siya. Diba? Kumbaga professional ang approach niya sa atin eh. Di ba? Kasi una, hindi naman natin siya pinakikialaman sa coaching niya. Pwede natin questionin, pero hindi natin pinakikialaman. Hindi natin siya tinatawag na, Team Cone, dapat ganito ka, napakatanga mo. Hindi naman natin siya ginaganon, di ba? So dapat napaka-bullshit nung play mo, 'di ba? Ang pinakialaman lang naman natin 'yan eh, oh. Yan lang naman ang pinakialaman natin dahil sa play na talaga eh, 'di ba? Yes. The blatant, accumulation of power making the parity of the league a joke. Yun ang problema. That's where we assail him. But other than that, as a coach, he's basically unassailable. Diba? Mahirap naman yan eh. Hindi naman to intro boy si Coach Tim Cone. You can see Magnolia's always, Ginebra's always in the running. So yun lang na like Coach Chito Victorino, we used to text and talk all the time, pero after nag-write ako ng column na which was true by the way, yung nag-intro boy sinagtampo, but that's part of the job. You can't please everybody. Minsan may masasaya sa mga ginagawa mo, and most of the time may ma-disappoint. Kaya nga. So, but that's how it works. But we cannot stop. The journalism cannot stop. The reporting cannot stop. So, yun lang ang importante. That's why nga, may nag-message sa akin, kaibigan ko, si Ernest sa Sports On Air, nag-message sa akin na may nag-tweet daw sa akin na negative na ito yung mga writing ko daw. I said, hey Ernest, I don't mind those people. I don't care about what they say about me because I know. Kasi pag ang tao mag-tweet sa'yo ng negative, that means he already made up your mind. Pero ako, wala lang ako. I'm not gonna waste time. The people that matter to me are the sources that I talk to. Correct. PBA owners, PBA head coaches, PBA GM. Tapos sila, dakdak. Are they in the Snow Badwa show? I don't think so. Yeah. So, you have to be, you have to focus. Wala yung mga distraction lang yung gano'n, idol. Tsaka parang pinipigilan lang niya yung apoy eh. At tandaan niyo pag may usok, may apoy, somewhere. Correct. 'Di ba? Hanapin niyo lang yan. So, hindi naman tutunog. Kita ninyo. Ito, Boss Homer. Ito nga kinakatawanan ko eh. Yung San Miguel Corporation, tsaka yung mga half siblings nila, di ba boss, tulad ng Northport tsaka ng Terra Firma, hindi ko sinasabing diretsong siblings nila, half siblings kasi madalas ho nilang ka-chat eh. Ay madalas ho nilang ka-trade eh, di ba? Ka-chat na. Yes. Di ba sabi ko, binitin pa nila boss Stephen Holt. Ilang buwan na nating sinasabi dito? 4 na buwan na siguro, di ba? And then yung Stanley Pringle trade, ilang beses na natin Stan Hardinger, boss. Baka sinasabi ng mga tao, Snow, invento ka naman, hindi naman totoo yung Stan Hardinger eh. Baka gusto niyo sampalin ko yung pagmumukha ninyo na sinasabi ko na na hindi totoo yung sinasabi ko. Alam niyo kung bakit? Teka ha. Teka. Meron ako dito boss na ebidensya eh. Di ba baka sinasabi nila, Snow, invento ka naman eh. Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Ganun yung mga pananalita nila, boss. Teka lang ha. Pin-review ko kasi yung mga Facebook natin dati. Eto, tignan nyo ha. Ipapakita ko sa inyo. Boss, ipapakita ko sa mga viewers natin ha. Para naman na hindi ho nakakahiya sa inyo. Okay, teka lang ha. Eto, saan na ba yun? Nagulo ko sa, ko boss eh. Nagulo ko ng internet ko eh. Teka lang ha. Tama ba to? Ayan. Nakikita nyo ho yung na yan. Nakikita nyo po ito. Teka, i-edit ko na ho on air sa inyo para ho makita ninyo. Alright? Para hindi ho kayo mukhang syunga. Ayan nakikita nyo. Stan Hardinger. Nakikita mo, Boss Homer? Christian Stan Hardinger. Kumalas kaya sa Ginebra. Kailan yan nangyari? Kailan ho namin in-stream? Kailan ho namin pinag-usapan itong balita na to? 3 months ago. Diba, Boss Homer? Dalawa pa tayo dyan nag-live eh. Boss Homer, andiyan ka ba? Puro signal si Boss Homer. Mag-isa na lang ako. I'm talking to myself. No, I'm here. Ayan.
Di ba? I'm here. Paano sasabing invento yung mga eto na. Okay, babalik na ako dun sa topic natin kanina. Teka lang, i-ano ko lang, boss, ha. Tik 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 tik. Baka mawala yung framing mamaya pagka nag-ano ako. Pagka nag-feed ako ng ano. Babalik tayo dun sa issue. Hindi ko nila ginawa yung mga trade before 4 months, 3 months ago kasi po dinidelay nila. 'Di ba? Ngayon ang ginawa ho nila, nag-lump sum sila. Anong ibig sabihin ng lump sum? Binigla binulto ho nila yung swapping. O di lalong nagalit ho yung tao. Kung yan ho inutay-utay nyo na dati pa, bukod doon, hindi ho naapektuhan yung mga team ninyo. Hindi sana nag-early exit yung Ginebra, hindi ho sana nag-early exit yung Magnolia, hindi ho sana nakalusot yung Meralco, hindi ho sana nag-champion yung Meralco kung talagang pinalakas nyo na agad yung mga team ninyo. Ngayon, ang ginawa ho ninyo, sinabay-sabay ho ninyo yung mga trade. And any moment now, yung San Miguel, gagalaw na rin ho. Di ba, Boss Homer? Yes, I agree. So yun, kasi lang, of course, naiintindihan naman natin, Idol, na, yung sinabi mo, you have to protect your turf. But, there are ways to this. Kung you protect if you can't be friends with somebody, you don't have to make him an enemy. Di ba? Pwede naman, may access naman sila sa atin. They can just text or call and say, hey, boss, or whatever, Homer, tarang mali yan, i-deny namin. You don't have to go and use profanity to deny the story. Kasi, in the end, ikaw lang mamahiyan di ba? So, yun lang, like I said, we don't just report na walang basihan. May basihan sa mga reporting natin. Basta-basta. Kaya nga. Yeah. Hindi naman kami nag-iimbento dito. Ba't naman kami mag-iimbento dito? Pakialam ho namin sa mga yan, di ba? Yes, exactly. Di ba? Yun ang, for instance, yung Stephen Holt trade, how many times have I written that na pagtapos ng conference or even before that, lilipat na yan. Then it happened. Kasi ang mismo every time a trade happens, I call the agent, maski sinong player, may kilala naman yung mga agent, there's the common denominator they tell us, Idol, is this. We don't really know, we just get told. Tama. Hindi sila kinukonsulta, hindi kagaya sa ibang liga. Like, I always compare the NBA and they say it's apples and oranges. No, because in NBA, yun ang ginagaya natin Di ba? Ginagaya natin sa all-star format, ginagaya natin sa playoff, ang dami natin ginagaya sa NBA. So we compare the NBA. In the NBA, kung may mga trade, the GMs always reach out to the agent not only as a courtesy, kasi kung hindi mo sabihan ng player, what if he doesn't like to go to that particular team? Tapos i-trade mo na siya, hindi matuloy ang trade. Dito, wala. Because the PBA kasi, unfortunately, this is just my thinking. This is not an allegation. It's my belief na hindi kasi pro player. Diba? We are the only league, I think, in the whole world na ang team may-ari ng rights mo for eternity. Tama. Diba? Diba? In the NBA, pag ma-expire yung contract mo, you become a free agent. No questions asked because you don't have a contract. In the PBA, as long as you tender an offer, regardless of whether the offer is fair or not, it allows you to maintain the rights. Yun ang problema ni Mikey Williams. There was an offer made, hindi siya tumanggap, then for the rest of his life, nandoon na yung ang rights niya is with TNT and he cannot play elsewhere in the PBA. Kahit nalalaro siya overseas, as long as it's a FIBA-sanctioned tournament, hindi rin siya makalaro because when he goes there, mangangailangan ng clearance sa mother team ng previous team mo. You're the last team you played. So I don't think TNT is gonna give Mikey Williams a clearance. Pero ito, boss. Isang tanong lang para sa benefit ng mga viewers natin ngayon. Nag-uusap si Snow bigla tsaka si Homer. Kasi boss, hindi dapat kita tatawagan. Alam kong busy ka tsaka pagod ka di ba? Nagpapahinga ka. May sakit si Boss Homer kaya hindi ko ginugulo lately. No, tapos na-stress pa. Kaya nga I panicked yesterday. I called Boss Dodo. Boss, tinira ni ganito to. For the record, boss, ha? Tatanungin na kita. For the record. Ito na. Teka lang. Ano ba to? Lumabas bigla. Okay. So for the record, Boss Homer, na-offend ka ba nung sabihin sa'yo itong ni Jeffrey Carriazo in our story in Spin.ph's official page na absolute bullshit yung story mo? Na-offend ka ba? Yes, I was offended that point. When you texted me na sagutin mo, I was already drafting
my column and how to respond. Mm-mm. So yun, na-open because like I said, I'm a big boy. You can tell me na masama kang hindi ka magaling na writer. But you don't assail my work because my work, I take pride in my work. Kagaya sa'yo, bossing, sometimes, people say, ganito lang si Boss Idol, ganito, but the work is unimpeachable. Diba? So yun, kaya na-open ako. Kasi nga, kasama na ang spin tayong lahat na ang inatake of BS. And coaches are supposed to be role models, diba? They are leaders of men, diba? And then you go in a public sphere and use profanity. Oo nga. Actually, hindi naman niya kinumpleto yung salita, diba? Pero maski na, BS is not Bachelor of Science, boss. Given the context of what the statement was, BS is not Bachelor of Science. Pero did you even ask him about what about the Nambatang trade? What was your hand on it? Did you even approve it, diba? I did, yeah, in the column. I asked him, I asked him na, kasi sabi niya mismo sa Viber when he texted me all those things, sabi niya, no need to reply. I don't give you permission to quote me. So pinabayaan ko na siya. But yes, yun na nga, may nagsabi sa akin, atin lang to ha. Hindi siya nagsabi sa'yo directly, hindi siya nagsabi directly na I don't want to quote you to quote me. Yeah, directly sa Viber account ko. Tinext ka? Kasi, pati nga. Tinext ako. Pati nga. Forward ko sa'yo. Send mo sa akin. Screen grab mo nga ngayon. Pakita natin. Matindi to. He said, no, because he requested, I don't think we can share, personally share ko sa'yo kasi he requested na, there are obviously expectations of privacy sa communication, but klaro siya. No need to reply. I don't give you, kasi sinabi ko sa kanya, okay, you're angry na kay Bearfield, so pwede ko bang i-quote ito, kasi sabihin ko na you politely refute the story. Ayaw niya. Ayaw niya. So, you can't have your cake and eat it too. Kaya nga. Diba? Na magreklamo ka, tapos ilagay ko na nagreklamo ka, tapos i-quote ko to make it official, ayaw mo naman. Actually, ang nakakalungkot dito, Idol, is we're trying to develop rapport once more with the management of Blackwater. Tapos biglang papasok na coach na ganito, 'di ba? Na parang nag-aamok, galit agad sa media. So hindi ito magandang hindi ito magandang kumbaga a bad precedent ito 'di ba? Baka pwedeng uminit na 'di ba? Actually hindi ho namin pinag-iinitan yung yung Blackwater. It's just that there are movements within the team, 'di ba? Na hindi ho talaga kaaya-aya even para ho sa mga ordinary basketball fans and ordinary readers ng spin.ph, 'di ba? Tandaan niyo mga kaibigan, yung comment section po ng spin.ph, hindi po bayad yan na katulad nung sa entertainment, sa politics, 'di ba, na may mga troll sila, na may mga narrative na ibinababa, tsaka yun ang i-comment nila dito ho sa sports page ho ng Spin at sa mga articles ng Spin. Ang nagkukomento po dyan, mga totoong tao. I-click nyo po, makikita nyo, akap nila yung shota nila, hinahalikan nila yung aso nila. Diba? Meaning to say, hindi yung mga troll accounts yan. Diba? Correct. Oo, so, ibig sabihin nun, matatalino yung tao. Alam nila yung kanilang basketball. Ito nga si kagabi, si Chris Macala, 'di ba? Abutan din na niya, tapos yung mga kaibigan niya mga Amerikano, abot din ng comment na hindi raw magagawa ni Chris Macala 'yon. Ang problema, boss, whenever an import or somebody, 'di ba, na nasa top 2 nung team, 'di ba, in terms of scoring and performance and efficiency rating, 'di ba, umiscore ka ng 2 free throw lang sa last 2 quarters, tapos lagi ka nakapwesto sa may 3-point area, at nagdi-dribble ka sa paa, nagbintis ka ng 2 crucial free throw sa final 2 minutes, questionable yun. Di ba, boss? Yes. Yun ang problema because, numbers don't lie. Di ba? I mean, it's okay. May mga off nights. That's a given. May mga off nights sa mga players. But 4 of 16, 2 offensive fouls, 2 missed free throws. Can you blame the populace? Can you blame the fan base kung magdududa sila? Kaya nga.
Tsaka hindi bobo ang mga Filipino basketball fans. Sabi nitong si Kobe, kupal naman niya si Homer Sison. O sige, tatanungin kita, paano naging kupal si Homer Sison? Bigyan mo kami. Enumerate mo yung mga rason mo kung ba't kupal si Homer Sison. You don't even know the guy. You don't even know his sources. You don't even know his knowledge. At hindi mo rin alam yung kanyang mahabang background na in sports, in Philippine sports, and in news editing. Isa ko sa pinakamagaling na writer ng Pilipinas to si Homer Sison. Akala nyo nga, alam nyo, pagka kung babae lang ako, baka natikman na ako nito sa sobrang ganda ho niya magsulat Di ba? No, yun na nga, there are levels to this kasi. Kasi sa atin, maski saan na ng mundo, you don't become, I'm not tweeting my horn here, Idol. You don't become just a columnist because somebody likes you. Teka muna, boss. Ano ka? Columnist ka o columnist? Ano ba dun sa dalawa? Columnist. Okay. Pinapatawa lang kita. You need that, brother. You need that. Yes, I need that. Anyway, if you don't need me anymore, may tatapusin na ako column ko for tonight. Sige, anong column mo? Teka muna, isang tanong lang. Ano nangyari dito kay Mikey Williams? May chance ba na lumaruto sa Converge, mag-sign up? Kasi ang alam ko, ayaw nito kay Chot Reyes bumalik na di ba? Yeah. What I heard was just days before the draft kasi walang pick ang TNT. Okay. And in fairness, dinina ito ni Coach Chot Reyes. Because that's how we do. We reach out, tapos we get their side. So dinina ito ni Coach Chot sa TNT na from what I heard, in-offer ng TNT si Mikey for the rights of Mikey Williams for 2 draft picks. Kasi wala silang pick, di ba? Sa Converge. And Converge just said no. Kasi nga, not only they confident na masign nila si Mikey, kasi if he was not able to sign a rich deal doon sa TNT, how much more sa Converge? I'm just saying, ang complication kasi, people don't... Pero kaya ng Converge, boss, to be fair, kaya ng Converge yung inihingi ni Mikey. Kasi tignan mo, nag-strong group sila, tapos ang laki ng ginagasta, wala namang balik sa kanila, di ba? How much? Isipin mo, yung Dwight Howard, di ba, pinaglaro nila, tapos sino pa yung, di ba, si Robertson, di ba? Nakaya nga nilang bayaran di ba? Kayang-kaya nga, boss. Pero ang problema lang, remember, Mikey was supposed to play for Dubai, di ba? Yes. So yun lang, that's the history. Kasi it just not just Converge, but in general, the complexity of trading for a big player is very mahirap. Kasi nga ito, like for instance, high risk, no? Yeah, because, boss, yung mga teams na mayayaman, they pay maximum contract, 450 as allowed by the rules of the PBA. Correct. Pero under the table, which is a very unseemly term, pero ang ibig sabihin yan, may additional na mga perks, which is not necessarily illegal, di ba? So bigyan ka ng, like Manny said, allegedly, bibigyan ng allowance, malalaking bonuses. Pag ilipat mo yung max player, like a Stan Hardinger, ilipat mo sa team na Tierra Firma. They don't give the same bonuses at San Miguel, di ba? Or at Ginebra. So, John, that is why a lot of these players, they don't like. Kaya nga, narinig natin na Stan Hardinger will not also last long at Tierra Firma. Aalis daw yan. Sinulat ko na yun sa column ko. Aalis yan potentially after one conference. Aalis na yan. Where he's going, I don't know, but yun ang problema. Kaya nga tinanong ko sa column ko, did Ginebra know? Did Ginebra know that Stan Hardinger was eventually gonna leave the PBA? So, and if they did, pero ikaw, tingin mo, alam ng Ginebra to? Yeah, I think Ginebra, sa tingin ko, boss, yes. They're too smart. Ginebra is too smart of an organization to just let go. Kahit na sabihin natin, matanda na si Stan, pero 35, boss, magaling pa yan. Si Lebron nga, 39. Diba? Diba? And then his game naman, I think ages well. Hindi naman talaga bugbog ang laro ni Stan, you know. And when you, not only that, when you play for Ginebra, hindi naman binubuhat mo yung entire team. Lahat ng kasama mo, mga all-stars diba? So he would have given Ginebra a few more titles. Correct. Kasi alam mo, three conferences a year. And besides, Idol, may record kasi yung Ginebra, especially under the leadership of boss Al Francis Chua, no? Pagka alam niyang mahalaga pa rin sa team sa kanila o
valuable talaga, di ba? Hindi niya agad binibitawan eh. Nilalaban niya. For example, Japet Aguilar, kinukuha sa Japan yan, di ba? Scotty Thompson, kinukuha sa Korea, pinapirma na niya agad bago pa mag-lapse 1 year yung contract, di ba? Terence Romeo. Sino pa ba? Ang dami nilang mga player na tinapatan nila yung presyo. Actually, hindi man ho nila tinapatan, is binigyan nila ng maganda-gandang perks. Like for example, ito, mag-alaga ka ng manok, di ba? Mag-alaga ka ng baboy, di ba? Magkaroon ka ng... Hindi, yun ho ang kagandahan kasi sa San Miguel eh. Hindi nila necessarily tatapatan yung ibibigay noon pong mga foreign teams, mga foreign leagues, but bibigyan nila ng long-term livelihood. Di ba? Ilalagyan nila ng gasolinahan, di ba? Mga ganun eh. Yan yung kaya hindi aalis, magdadalawang isip. Katulad itong si Scotty Thompson. Binigyan ng magandang deal, tapos binigyan ng tulungan namin yung yung perpetual. Di ba? Di ba, boss? Yes. Pero Idol, speaking of salaries, kalalabas lang ng isang story ko. I'm making a column now, pero yung story ko about Dwight Ramos, kalalabas lang. According to our sources sa Japan, boss, and this is his 2nd year in Hokkaido, Libanga, Hokkaido, kasi nagsasign siya ng extension last last June. So Dwight Howard will make $50,000 a month this season sa Japan B-League. Wow. Kaya nahihirapan tapatan ng PBA. Kaya umaalis. Marketable kasi itong si Dwight Howard, pogi, di ba? Tapos magaling maglaro, matangkad for his position, di ba? ABCD, boss. ABCD. A is appeal, B, basketball skills, C is consistency, and D is durability. Yun ang ABCD ng sa Japan B-League. Ano ba sinabi mo, boss? Parang nagtatanong yung Dwight Ramos, hindi Dwight Howard. Dwight Ramos. Nalilito kami. Kasi si Dwight Howard, nandyan lang eh. Nasa Hong Kong na. Nasa Hong Kong na. Believe din ako, if you come to think of this, yung mga imports sa PBA, they make like 50,000, 40,000 naman. Pero si Dwight Howard, kinaya ng Zamboanga Valiente sa what I heard was mukhang hindi na ipuperson ng Zamboanga Valientes kasi nakuha ng Taiwan. So mukhang DeMarcus Cousins ang kukunin ng Zamboanga Valientes. So maganda to. Pag nag-final sila nung Taiwan, it's going to be Howard versus DeMarcus Cousins sa finals. Maganda yun. Maganda yun, Idol. Diba? So, but anyway, Idol, tapusin ko muna to. Sige. Sige, Idol. Thank you for having me, mga listeners natin, and mga listeners mo sa No Cooking Show. So, love you. Thanks for having me, Idol, ha? I have to go. Love you too. Love you, boss. Bye, Idol. Ingat ka, ha? Ingat ka, boss, ha? Okay. Will do. Okay, ingat ka. Okay, so, ito na, magpapaalam na tayo kay Homer Saison na yan. Thank you, Homer. No, ayoko na magpaalam kay Homer, no? At least for this program, no? Para, ito, pilit ko kung kinukuha kasi, ano ba naman tong Messenger ngayon, ano? Napapansin nyo yun, pag naka-iPhone kayo, ayaw na ng Messenger na mag-take ng picture. Okay? So, ito, magpapasok ko muna tayo ng mga kakwentuhan natin, ha? Magpapapasok ko ako ng mga katsukara natin. Tapos, pag-usapan nun natin, mabilisan lang. Kasi, lilipat na ako sa No Cooking Show sa Facebook tsaka sa YouTube, no? With Boss Dodo Katakutan. So, saglit lang ako. I'll just pause for a short break. Here we go. Okay, so yan, dalawin ho ninyo ang Old Times bar dyan ho sa may Scout Limbaga, no? Dyan ho yan sa may Tomas Morato area. Ang may-ari po niyan si Boss Bien Aurelio, tsaka ito pong si Boss Raymond Ang, yung may-ari po ng Manila Metro Star sa MPBL. Tapos na may mga iba pa silang mga partners. And hopefully, pag tayo po ay nagkaroon ng whatchamacallit, no? Yung parang ano to?
inuman session, okay? Ano na natin, diyan ho natin gaganapin. Okay, magpapapasok ko ako agad ng mga tropa natin, no? Magkwentuhan ho tayo tungkol dito sa 4-point line. Okay? So yung 4-point line po, no, mukhang i-implement po ito ng PBA. Pero teka, huwag ho kayong malito kasi mamaya po later on, no, pag-uusapan din namin ito nila Boss Dodo, no? Sa may no cooking show natin, no? Okay? So pag-usapan natin 'yan, no? Mamaya, okay, yung 4-point line, no? Pero just the same, no? I-explain ko ho sa inyo ngayon yung 4-point line, ano, para dun ho sa mga hindi ho nakakaintindi pa at nakakaalam o hindi ho aware, dun ho sa kwentuhan ng PBA board na i-implement na ho nila to. Okay, itong 4-point line. Okay? So ikukwento ko ho sa inyo 'yan. No, pero bago 'yan, teka lang ha. Nagpapapasok ako ng mga tropa natin. Ayan, hinihintay ko lang hong ganap na no, ang mga tropa pits natin dito, no, para mas tuloy-tuloy ho tayo. Okay? So itong 4-point line, sige habang naghihintay po ako, no, ipasok na ho natin itong 4-point line. Denso ko, in-invite na kita. I-approve mo na. Okay, ito yung 4-point line. Okay? So mamaya i-explain din ho natin ito sa no cooking show. Ayan yung 4-point line na sinasabi natin. So itong PBA mukhang magkakaroon ho ng extra arc, no, para ho doon sa mga outside shooters ng liga. Okay? So kumbaga parang mas mai-spread out po yung depensa nito, no? Kumbaga mabibigyan ho ng luwag pa na extra na space yun pong perimeter, no? So ito initially gusto ko itong i-implement kung hindi ho ako nagkakamali, initially gusto ko itong i-implement diyan sa NBA, and that was as early as 2014 pa. Pero up to now, no, 10 years after, hindi pa rin ho ini-implement yan. At ito ho yung sinasabi ng mga eksperto, no, pagka ho natuloy yung 4-point line, no, mas mawawala yun pong physicality ng basketball, mas mawawala yun pong tunay na laro. Ayan, tingnan nyo si Trae Young, no? Nakita ho ninyo, tuturo ho yan Tingnan nyo, may tinuturo siya. Yun yung 4-point line, no? Ba't sinabi yan itong si Trae Young, no? Balikan natin, Okay, so tingnan nyo, titira ho yan, no? Ayan, pag tira ho niya, ituturo po niya yung 4-point line. Why? Kasi po, mga kaibigan, meron siyang tinuturo doon na isang linya na hindi ho natin nakikita kasi wala po dyan. Yun po yung 4-point line. Ayan ho yun, no? So ito pong 4-point line, isa po yung Atlanta Hawks, no, sa mga nag-e-ensayo nito o nag-i-implement sa ensayo, no, nito pong 4-point line. Okay? So ayan, nakikita ho ninyo magkakaroon ng imaginary line. So before, no, ito pong Atlanta Hawks, isa ho sila sa mga unang gumagamit yan. One, siguro is in preparation para mas lumawak ho at mas matrain sa shooting yung kanila pong mga players, no, and bukod po diyan is para ho dun sa All-Stars, and bukod sa Hawks, meron din yung Bucks, 76ers, and even the Rockets, no, and din itong Phoenix Suns, no, at ito pong Milwaukee nag-implement naman ng mga 4-point spots. Iba naman ho yan dun sa 4-point line, no, but same ng concept. Okay? So ang tanong ko kasi dito is yung NBA po, matagal nang pinag-uusapan yan, pero pinagtatawanan. And even ito po si Greg Popovich, tinawag niya na pag in-implement natin yung 4-point line, maglagay na rin tayo ng 5-point line at saka nito pong 6-point line. Kasi very amateur po ito para dun sa mga purist basketball expert. Kasi yung Big 3, sila po yung nag-i-implement yan. Although sa Big 3, wala pong line. Meron pong 4-point spot, doon ka titira. Diba? Which is so very unprofessional na basketball. And bukod dyan, no, sa Big 3 tignan niyo yung average nila, nasa 15% lang po yung shooting dun sa 4-point line area. Tapos yung WNBA, may tinatawag na 4-point spot, dun tumitira. Diba? And nakakatawa nga po, ito pong mga WNBA, 28 feet yung kanila pong layo, yung PBA, 27 po yung i-implement. But then again, ang baba pa rin po ng percentage, 26.7. And babalik po tayo doon sa mga purist basketball kumbaga basketball experts, no? Katulad sila Michael Jordan. Na ako hindi ako tumitira ng tres, although ang dami ho nagko-question talaga kay Michael Jordan na mahina ho talaga sa 3-point shooting. Tas eto nga ho nakakatawa, ang ilan pa nag-i-implement yan, Harlem Globetrotters. 'Di ba? Yung American Basketball Association, meron po silang 4-point play, kaya lang ho, that's beyond the half court mark. 'Di ba? Doon yung 4-point shot nila, 'di ba? Pero hindi ho nila ini-implement yung tinatawag nating 4-point line. Ang totoo ho talaga nagpauso nito yung Harlem Globetrotters, no, yung exhibition. So ang tanong ko ngayon dito,
yung PBA, isa ho ba tong exhibition league o entertainment league katulad doon ng Harlem Globetrotters? At isa ho ba tong liga para sa mga laos na para mag-implement po tayo ng 4-point line? At ang isa pang magiging tanong ho dito natin is, paano po yung stats ng mga nauna ng mga player na nag-retire na, di ba? Na nagpakahirap sa 2 points at 3 points, di ba? Mas mabilis ho maaabutan, ma-overtaken, yun pong kanilang mga legacy na mga puntos, 'di ba? Katulad din Kaidik, 'di ba? Katulad ni Tony Harris na naka 104 points. So isipin niyo, maka 20 ka lang na 4 points, 80 points na agad 'yun. Ilan na lang i-score mo, didikitan mo na si Harris. 'Di ba? At pangalawa, ano ba yung motibo nito? At ba't in-implement ito? Is it because yun pong converge, magkakaroon po ng mga matatangkad na players, mahihirapan ho yung ibang mga team? 'Di ba? O yung rain or shine, magkakaroon din ho ng mga matatangkad na players, 'di ba? Na maaaring mag-challenge doon ho sa mga big men ng ilang mga malalaking team. O sige, yan ho ang pag-usapan natin. Pero mamaya i-discuss din namin ito ni Boss Dodo Katakutan sa atin pong No Cooking Show which will happen at around 9:30. Okay, pinapasok na natin sina Jonas 21 bucks, si Adat 29, si Denzuko, tsaka si Dakilang Nilalang. Okay, pabatiin muna natin si Jonas, na-guest na kita last time, si Adat 29. Adat, kumusta ka na? Asa ka ngayon, Adat? Dito lang sa bahay, Boss Snow. Saan yung lugar mo? Saan yung bahay mo? Sa Marikina, Boss Snow. Nasa Marikina ka lang. Okay. O, ito naman, pabatiin din natin itong si Denzuko. Denzuko, gandang gabi sa'yo. O, ba't ka nagpatiin ng camera? Denzuko! Sorry, Idol. Okay lang. Asa ka ngayon, Denzuko? Laguna ako, Idol. Okay. So, ang ganda ng natin meron tayong taga Marikina, meron tayong taga Laguna. Umuulan pa rin ba dyan sa inyong area? Dakilang Nilalang! Kumusta ka na? Dakilang Nilalang. Dakilang, nakamute ka. Pindutin mo lang yung mute. Nakamute ka. Ayan, okay na. Dakilang Nilalang, asan ka ngayon? Sa Sir Snow, sa Imus, Cavite. Alam ko na kung anong oras sa inyo, 9:25. Alam, dalin-dali ko, 9:25 na sa inyo, Hindi ako nagkakamali, Ha? Dakilang Nilalang. Bakit dakilang Nilalang ang mo? Anyway, so ito babatiin na rin natin si Jonas 21 Bucks. Bucks, kumusta ka dyan, Idol? Good morning, Boss Now. Bakit good morning? Sira yung audio natin Asa abroad ka ba? Good evening pala. Asa abroad ka ba ngayon? Akala ko. Hindi, good evening. Naulan daw sa Laguna. Sampalok lang ako. Sabi ni Tyron lang. Okay, so ito na. Unahin ko na to si Dakilang Nilalang. Dakilang Nilalang, ano masasabi mo dito sa 4-point line ng nai-implement ng PBA, no? Na una nilang ginamit yata ito nung nakalipas na All-Stars Tapos ngayon i-implement nila dun sa liga. Ikaw ba pabor ka ba dito? O tingin mo mas makakadagdag ng excitement to sa liga? Siguro, Sir Snow, yung maganda yung yung kaninang sinabi mo na anong purpose ng 4 points? Kasi sa 3 points pa lang okay na tayo eh. Di ba nga, si Steph Curry nga kinikriticize kasi parang more on shooting siya sa 3 points. Ano pa yung purpose ng 4 points? So mawawala yung excitement nung sabi nga natin yung physicality, pati yung mga gandang play sana ng mga players, Sir Snow. Which is yun talaga yung basketball di ba? Yung gagawa ka ng play, hindi ka lang titira sa labas, para ka nagbabazuka, bato ka lang ng bato, di ba? At least may play tayong pinapanood di ba? Pag ito, luluwag masyado yung perimeter di ba? Tingin mo? Tsaka yung mawawalan ng purpose yung mga, sabihin natin, katulad ni Justin Baltasar, di ba? Siya yung pinaka-top pick ngayon. Mawawala yung purpose niya na mangyayari yan kasi si Justin Baltasar may tira din siya sa 3-point So ang mangyayari yan parang na lang, piso-piso na lang ang laro. Puro na lang tira sa labas. Pero ikaw Idol, anong team mo sa PBA pala? Dakilang Nilalang. Ako Sir Snow, San Miguel ako. Pero yung doon pa rin ako tumitingin sa parity nung kumbaga kasi bilang fan hindi naman natin control yan Maaring matuwa tayo sa mga trades, maaring hindi. Katulad din nangyari doon di ba, sa Terra Firma at sa Hinebra. Yung kine-question mo na okay na yung trade ng mga players Bakit pinasok pa natin yung mga picks? Di ba? Kung halimbawa, sabihin natin nakuha ng Terra Firma si Bearfield or yun, di ba? Kung halimbawa nakuha nila. O kaya si Abarrientos.
hindi rin naman natin masasabi in the long run baka mamaya mapunta rin yan sa Ginebra, pero hindi maganda yung naging trade na yon na kasama pa yung mga picks. Pero ito, since sinasabi mo na fan ka ng San Miguel, tingin mo ba magiging maganda for Junmar ito, lalo pat ang daming shooter ng San Miguel, Idol? Tingin mo ba magiging beneficiary nito si Junmar? Yung ano naman, Sir Snow, kung titingnan ko kasi yung play, di ba? Ang play naman talaga ng San Miguel is post up, tapos hahanap si Junmar ng shooter. Ang ano kasi nun, Sir Snow, hindi rin naman, depende rin sa play at system ng isang team. Kung halimbawa, kasi ang ginagamit lang naman talaga natin yung sabihin natin mga 3 points, pag open talaga, at yung mga crucial na halimbawa na dead play na, dead time na, di ba? Pero sa tingin ko, Sir Snow, hindi maganda yung kung halimbawa anong motive at purpose ng 4 point sa liga na mangyayari. Pero ano kaya ang motive nito? Ano kaya nakikita mong motive nito? O ikaw, fan ka ng San Miguel, ikaw na magsalita. Siguro ang isa doon, Sir Snow, yung sabihin natin yung physicality matatanggal doon. Siguro iniiwasan din ng mga player, ng mga coaches, ng management na mas maging prone sa injury. Kasi pag once na halimbawa sa loob talaga, dikdikan yan Pero ito, tanungin ko si Adat. Adat, tingin mo maganda bang magandang i-implement ito biglaan, di ba? At ito ba inaral kaya ng PBA mo? Kasi ako Idol, ang hindi ko maintindihan dito kung kailan tayo active sa FIBA, kung kailan gumanda yung campaign natin sa FIBA, tsaka tayo mag-i-implement ng ganito. Wala naman sa FIBA to Di ba, Adat? Oo nga, Boss Snow Ang tingin ko, nagmumukha na tayong katawa-tawa nito Bakit? Ewan ko, ba't naisip ni Commissioner? Hindi commissioner yan. Baka yung board na nag-isip niyan. Sila nag-announce Oo nga Magulat nga ako. Para nagmumukhang tanga na yung Philippine basketball natin ngayon dito sa PBA. Pero tingin mo, Adat, makakadagdag sa excitement ng liga? Yung may 4-point line? Parang pangit, Boss Snow, kasi parang sila Bolik, dyan na lang titira yun Bolik. Parang yung gustong-gusto nila Bolik, tingin ko Pero tingin mo, nakikita mo ba, Idol, na mag-i-improve yung mga outside shooters natin if we're going to implement this one? Adat? Parang hindi, serious Parang dyan na lang sila titira Kunyari, na lamang yung kalaban, magiging puro tira na lang sa labas yung paggagawin nila dyan. Pero ito, missionary dito si Filipino Baller. Hindi ko alam kung talagang eksakto, no? Pero sabi niya, Philippine Cup 3-point stats natin, Brian Santos 37%, Calvin Aftana 38%, Marshall Lassiter 48%, quite impressive, no? Kaya hindi siya yung isasama sa trade, no? Si Jericho Cruz yung nakabala ho ngayon na i-trade, no? Para kay William Navarro. And then Wami Chongson is 36%, RR Pugoy is 38%. So sa tingin mo ba, Adat, impressive to mga numbers na to? Parang hindi ako na sa nila, sa stats sila, Boss Snow. Parang hindi pa talaga sila pure shooter. Sa NBA ba, ilan usually yung sa NBA na matataas ang 3-point shooter? Para nasa 48% no? Sila Allen ba yun sa Phoenix, 'di ba? Sila Grayson Allen. Parang ganoon tapos sina Kennard, 'di ba? 45%. So malayo pa rin dun sa ini-expect natin. And besides, gilas nga natin nangangamote pagdating sa 3-point shooting, 'di ba? Oo nga Pero hindi ka naniniwala na makakatulong to, Idol. Itong kung ilalayo natin yung 3-point line, tapos pag naggilas na tayo, pwedeng sanay na yung mga shooters natin, Adat. Parang di talaga ako naniniwala, Boss, na makakatulong yan. Parang makakapangit pa ng PBA yan. Eto, tanungin natin si Denzuko. Denzuko, ikaw, anong tingin mo doon? Ako, Boss Idol, Snow, ako hindi ako pabor kasi parang ang lumalabas diyan parang wala lang, out of the blue lang, na pag-isipan lang tapos biglang in-implement. Parang tsaka hindi nakakatulong sa liga yung mga ganun kasi konti lang yung shooters natin talaga kung tutuusin Mas madami tayo sa big man sa PBA.
Yun ang stand ko doon, idol. Tsaka mukhang sa akin tingin ko hindi tatagal yung 4-point play na yan. Kasi ang kasi dito, ang ginawo-worry ko dito is parang impulsive yung pagkakadesisyon, 'di ba? Kasi maaapektuhan dito yung stat sheet natin, tsaka yung records ng PBA kasi eto na papasok na rito yung statement kahapon ng kausap natin dito na may asterisk, 'di ba? Kasi ito yung talagang may asterisk. Kasi kung kunyari, di ba, naka 100 4-point shot itong kunyari si Scottie Thompson, di ba? So that's 400 points agad yung mapapad doon sa statistical points niya, di ba? Overall. So, mas malaki yung ididikit niya doon sa mga nauna na. Tama ako, Densuko? Tama, idol. Tsaka yung competitiveness ng laro nawawala eh. Kasi for example, dikitan na yung laro, tapos tambak yung kalaban kunwari, tapos biglang yung ibang teams na humahabol, magpo 4-point play na lang, parang 3 points lang, kunwari 10 lamang, nawawala yung unless na yung 2 points at 3 points lang. Pero naniniwala ka na maapektuhan dito yung mga teams na nagpalaki ng lineup dung nakalipas sa draft? Idol, talagang kaya siguro in-implement yan kasi yung mga converge, kasi sabihin na natin yung San Miguel Corporation talaga nagpapalakas din yan ng team, so tsaka MVP group, so yung mga naisip nilang lumakas like Rain or Shine, Phoenix, tsaka Converge, nagpalaki yan so definitely yung advantage na yon nawawala din sa sa mga opposing teams like yung mga Rain or Shine tsaka Converge. Tsaka dito, ito may natatawa ako dito na komento sabi ni Kuya Zer, hinihingi ng fans transparency at parity ng PBA. Ang ibinigay ng PBA 4-point play. Ano masasabi mo doon, Jonas 21? Nakamute ka? Boss. Ano masasabi mo doon? Kalokohan yung 4-point play na yun. Hindi ko maisip yung pinag-iisip ng mga board of governor na to Actually, may nag-comment dito na si Ricky Vargas daw, matanda na, kung ano-ano na raw naiisip, wala nang innovation na maisip. Sabi ni Kachiboy, in fairness kay Ricky Vargas, board decision to, probably unanimous decision to ng board, para i-implement. Kaso ang tanong ko lang is bakit biglaan, at pangalawa, bakit hindi nagkaroon ng pagtatanong sa mga fans kung maganda itong i-implement o hindi. Tapos ang mangyayari dito, i-implement nila ngayon, tapos biglang wala na naman. Parang yung Asian import before. In-implement nila, tapos eventually nawala. Di ba? Parang parang trial and error tayo. I-address dapat kasi talaga dapat dito is yung kailangan ng liga para maka-attract ulit tayo ng tao. Hindi yung sasabihin ninyo, mataas yung viewership namin, mas mataas pa sa PBL. Hindi yun pwedeng mas tumaas pa yan 'Di ba pwedeng mas marami pang manood ng PBA, pwedeng mag 100 million ang views ninyo kung meron tayong pariting nakikita, kasi pwedeng yung nanay ni Dax, pwedeng yung ate ni Densuko, pwedeng yung kapatid ni Adat, pwedeng yung lola ni Dakilang Nilalang, asali na sa mga manonood ng PBA. 'Di ba? Mayroong something na mag-a-attract sa kanila para manood ng liga. 'Di ba? Hindi yung ipagmamalaki yung numero nyo, 'di ba? Yes, yun yung nagsasalita. Jonas, boss. Jonas, kulang sa pakulo yung PBA, boss. Kasi sa NBA, 'di ba, meron nga silang yung parang $50,000 ata yun, half court shot. 'Di ba dati meron ganun, 'di ba, sa PBA? Dati meron yun. Pero ngayon tinanggal nila. So parang ang pinaka-raffle na lang ngayon ng mga PBA, yung mga sponsor nila tulad ng Honda. 'Di ba? Tama. Pero hindi naman every game may raffle. Parang pagtapos na ng conference, doon lang nagkakaroon. Parang binabarat or something na Kala ko ba malakas kumita yung PBA? Bakit? Bakit ganun yung mga Hindi. Tsaka sa mga halftime show, talon-talon tayo Kasi ito nga sinasabi ko sa iyo, idol sa inyo lagi 'di ba? Parang yung mga nakaupo kasi sa board, hindi na alam yung Twitch. Hindi na nila alam yung TikTok. O baka hindi nga nila alam yung Facebook story 'Di ba? So hindi na sila kumbaga at home with what's yung trendy, 'di ba? Kung ano yung uso sa mga tao. Baka nga boss, hindi nila napapanood sa playback to, baka sa YouTube na nila antayin to. Ito baka itong playback, baka hindi nila alam kung ano yung playback. Putang ina, ano yung playback
yung hype na gago na yun. Oh, 'di ba? 'Di ba ganun eh? 'Di ba po pwedeng ganun eh? 'Di ba? Yes, go ahead. Takilang nila lang. May gusto kong sabihin. Unmute ka. Alam mo, Sir Snow, yung ano no, hindi dahil sa bias na, ba, katulad nito nakakapag-usap tayo. Dapat kasi kahit sino mong ilagay natin yung tuner dyan, talagang hindi naaangat yan eh. Kung halimbawa ang may control talaga yung board eh. So dapat talaga katulad ngayon, katulad ng mga sinasabi mo na dapat ang board nakikinig sila sa ano eh, sa media. Sa pulso. Yung mga suggestion mo katulad din sa'yo. Ang dami mo kasing input na talagang pwedeng umangat ngayon yung PBA kasi kung titingnan mo nga, sabi nga sa mga napapanood ko sa mga show mo, no, yung PBL nga, no, na talagang pang-volleyball, hindi naman talaga tayo volleyball country, pero mas ano sila, di ba? Mas angat sila. Yun yung sinasabi mo na dapat inaano sila, yung kumbaga tulad na, di ba, meron kayong sabihin natin na hindi pagkakasundo naman, sabihin natin, yung ibang PBA governor, hindi ka inaano, di ba? Ina-acknowledge. Ano na yun, para naman sila mga bata pag gano'n eh. Kaya nga din sila, board sila, dapat yung mga nakikita mo na kinikriticize mo sila, ano lang yun eh, ano na yun, positive criticism lang yun. Eh ngayon, ano bang gusto natin mangyari? Lumubog ng gusto ang PBA hanggat sa mawala na. Diba? Kaya nga eh. Pero ako kasi dito, ang masasabi ko lang sa PBA board, no, yung mga decision nila and how they react doon sa gusto dapat ng tao, they're boring. Di ba? Boring yung PBA board. And the PBA board, I think, is bored. Di ba? Di ba? Sir Snow, tingnan mo yung sabi mo na sabihin natin parity, bakit hindi nila ilabas yung bawat sweldo ng mga player? Kasi hindi naman dahil sa gusto nating i-expose lang kung magkano yung sweldo nito. Sa NBA nga, di ba? Wala namang ano yun eh, wala namang kaso. Ang ibig lang sabihin nito, baka kailangan i-adjust talaga yung salary cap ng PBA para hindi sila ma-criticize na ito yung sweldo nito mas malaki. Kumbaga parang may kita doon kasi baka kailangan i-move, i-expand yung salary cap ng bawat team. Diba? Kasi aminin man natin o hindi, baka mamaya may mga under the table yan. Diba? Sa mga trades, sa mga diba? Tingin mo ba walang under the table? Teka lang idol si Blink 182 ALD, sabi niya boss wala sa YouTube. Wala pa sa YouTube kasi naka-playback pa tayo ngayon. Tapos tinatanong naman itong si Rayaj, no, actually may nagtatanong kanina ba't wala si Boss Dodo, no, tayo, no cooking show tayo right after this, no. So nag-special program lang tayo sa playback kasi as much as possible gusto natin daily meron tayong nilalabas na program dito sa playback kasi isa tayo sa top Filipino content creator dito sa playback, no, at yes, kinausap tayo itong playback, mga idol, alam nyo ba na sa NBA to, affiliated sa NBA to. Congrats, so, boss, no. Manonood ng NBA, makikita ninyo may playback, ayan, ito yon. So isa tayo sa mga congrats, top boss, no. Congrats, boss. Di ba? So kaya tinutuloy-tuloy na natin, di ba? Yung tsaka ayoko na kasi ng YouTube tsaka ng Facebook, di ba? Ang dami na nila dun eh. Di ba? Doon na sila ng W gameplay, etc. Dito maiba naman tayo, dito naman tayo sa playback, di ba? Ito yung magiging teritoryo natin. Okay, so maya-maya, no, magla-live kami nitong si Boss Dodo. Okay, so nag-text na si Boss Dodo in 15 minutes daw. No, ito pwede na ako mag-NBA dito, libre ako ng NBA premium through this so try ko. Pero kayo, gumawa rin kayo ng mga ninyo ng mga playback accounts niyo. I'm sure may playback account na kayo. Ayan nakapasok na kayo sa akin sa stage. Pwede rin kayong mag-live. Okay? Tapos pag nag-live kayo, makakapag kayo, monetize kayo. Mas malaki yung bayad dito kaysa sa YouTube, no? Yan yung sinabi sa akin nung playback. Okay? So, pero hindi ako naka-monetize. Hindi ko kasi mino-monetize kahit yung Facebook ko, nakita niyo wala akong ads doon. Sa YouTube ko, ewan ko kung may lumalabas. Kasi nga, pag sinampal ako ng mga taga-PBA, katulad dati, may agent, sinabi, no, ikaw, kumikita ka lang sa PBA, pinagpipilitan mo. Hindi ko pinagpipilitan yung sarili ko. Mga fans po ang nagpipilit na maging active ako sa PBA. Kasi ito, tatanungin ko kayo, ako ba tahimik, busy ho ako, o may mga maraming ginagawa, hindi ako nakakapag-live, hindi ako nakakapag-update, masaya po ba yung PBA experience nyo? Diba? Boss, no. May sasabihin lang ako. Sige, Jonas. Yung PBA, ang damot ng mga video nila.
Halos lahat ng mga content actually, creator sa one YouTube sport ngayon. One sport yun, Idol. Inireklamo ko na nga yun sa mga management ng MVP Group. Tapos sabi, hindi, gumamit ka lang. Ba't ako gagamit? Ayaw nyo nga ipagamit. Kasi dapat yun, ayaw pagamit. Yung mga content creator. Iba na tayo eh. Hindi na tayo katulad dati na gagamitin ng ibang network. Tapos magre-reklamo ka kasi meron kang rights, meron kang exclusivity. Dapat hindi na 2 minutes, 3 minutes. Hayaan nyo, yung FIBA, yung NBA, pumapayag eh. Kaya di ba, ang lawak ng scope nila? Di ba? Yan yung isa pa nakakabawas. Di ba, Jonas? Yun yung strategy ng NBA eh. The more na nakikita yung video nila, the more na napag-uusapan. Tama, sabi ni Wilson M, antik na raw kasi yung mga namumuno sa PBA. Tapos ito si anyway, mga boys, no? Nag-enjoy akong kasama kayo. Ang dami nating hindi nagawa ngayon. Nag-enjoy kami sa pakikipag-usap kay Homer kanina. Bumubula yung bibig ni Homer. No, lilipat na tayo sa sa Facebook tsaka sa YouTube, no, sa ating No Cooking Show with Boss Dodo Katakutan. Sayang hindi natin nakuha si Coach Charles Yu, pero try ko ring hilahin mamaya, no, para maganda yung naging panalo ng strong group kagabi, Idol, Tapos yung Fenner, nilabas ko na. Alam yung story ni DJ Fenner, nasa spin na. Basahin nyo ngayon mga Idol, paki-retweet din at repost. Okay? So, ayan, magpapaalam na muna ako. Baka meron pa kayong gustong ihabol. Unahin natin si Dakilang Nilalang. May gusto ka bang itanong? May gusto kang i-share pa ulit na hindi ko na itanong sa'yo kanina? Go ahead, Dakilang Nilalang. Sir Snow, thank you very much sa ganito, no, sa ganitong platform. Sana magtuloy-tuloy. Kung araw-araw man, at least, Sir Homer, ma-advise nyo kung araw-araw na. Kasi magandang platform to, katulad namin, na pwede namin i-voice out yung mga, kahit sabihin natin, ako, San Miguel ako, na ma-voice out natin yung mga pwedeng magpa-improve sa PBA kasi ayaw naman natin mapunta sa wala yung mga ginawa ng mga foundation ng mga sinaunang player. Yeah. Kaya thank you very much, Sir Snow, sa platform na ito. Kilala niyo naman ako sa PTV Sports. Ako yung nauna na nag-welcome ng mga text, Facebook. Diba? Ako yung nanonood na ako paghapon. Ako din. Ako yung nagpauso na interaction sa TV live eh, di ba? O ngayon, pinauso na naman natin to. Kayo na mismo, hindi na kayo mga troll na nagko-comment lang. Mukha ninyo nakikita. Patpatin ka pa doon, boss daw. Ano? Boss, sa PTV, patpatin ka pa. Ngayon, Idol, mas payat ako ngayon. Una kitang ring Idol sa Hooptok eh. Sa radyo yon, sa radyo. Pero alam nyo naman tayo, puro tayo innovation. Mabilisan, Jonas, 21 bucks. Wala na, boss, no. Maraming salamat lang sa at least naging okay yung bukas ulit, magla-live tayo, Magla-live tayo ulit, Jonas, Si Adat, may habol ka ba? Boss, no, salamat. Sana magkaroon ka ng sarili mong show sa TV kasi ikaw lagi inaabangan namin eh. Oy, napakagaling mo eh. Gusto nyo ba ng balita? Gusto nyo ng balita? Tama-tama, okay, binuksan mo, Idol. Tama-tama, binuksan mo yan. Malapit na po akong lumabas sa Abante, no, TV. May TV na magkakaroon ako ng iniintay ko eh. Magkakaroon ulit ako ng program sa TV kasi kanina, eto ipapakita ko sa inyo Kanina po, natakpan. Kanina po ay nagkaroon na kami ng agreement ng Abante, no, at ng Billionario TV. Ito, sandali, on air ko na ipinapakita sa inyo Ayan. So ayan, nakikita niyo si Mr. Raymer Phil, yung kakamayan ko, tsaka si Mr. Hil Kabakungan. So maglalabas ho kami starting siguro next week, no, ng program na daily sports program, no, sa TV, sa Abante TV, no, at Abante Radio at saka sa Fast Break. Okay? So abangan niyo yung kulang sa atin, boss. Boss, no. Yung mga programa ang kulang sa atin. Yung mga katulad sa mga para inside the NBA, di ba? Yung mga ganun. Wala tayo niyan. Kasi inside the PBA. Pag nagsalita ka ng masama sa PBA, tatawagan ka agad. Sinabi sa akin yun nung Jonas, boss. Salamat, Jonas. Sino yung nagsasabi ng boss question? Sino yan? Sino yung nagsabi ng boss no? Last question. Sige, Adat, go ahead. Bilisan mo lang kasi no quicking show na tayo. Okay. Boss no, tingin mo, titira kaya si Kaylen Chongson sa Rain or Shine? Bukas natin malalaman yan, Idol. Kanina kontakin ko sana yung Rain or Shine. No, kaya lang, naubusan na tayo ng oras. 1 hour lang yung leeway ko dito. Kasi salamat, boss, no? Hintay na. Okay. Salamat sa inyo, mga boys. Wala nang maghahabol, Wala akong natanong. Densuko, ikaw, may habol ka ba, Densuko? Thank you, boss, sa opportunity. Sana maulit ulit. Bukas ulit, Bukas ulit, mga Idol. Okay, love you all, guys. Thank you so much, no, sa inyong oras na ibinigay sa atin. Kanina pa ako ihi, no? Kanina pa din ako nagre-ready na for Boss Dodo Katakutan, Baka mamaya hinahanap na ako ni Boss Dodo. Magpapaalam na po ako. Thank you so much. Stand by for No Cooking Show sa Facebook at saka sa YouTube. Bye-bye.